Para sa integridad ng electoral process, yan ang binigyang diin ni Commission on Elections Chairman Attorney George Garcia sa desisyon ng poll body na iban ang election service provider na Smartmatic. Sa kanyang panayam sa programang 2x2, iginiit ni Garcia na ang desisyon ay bahagi ng kanilang pag-exercise ng administrative function dahil sa patong-patong na alegasyon sa Smartmatic. Paglilinaw niya, walang kinalaman ang desisyon sa naging resulta ng nagdaang halalan. Napakadami po kasi nga akusasyon at aligasyon patungkol sa mismong kumpanya na sa ating palagay, base sa mga ebidensyang aming nakita at mga dokumentong aming din pong nabasa, ay sapat po para mag-create ng dumi. And at ito po ay makaka-apekto sa mismong commission election at yung mismong proseso ng ating halalan. Again, inuulit natin, Sir Jerry, Kathleen, wala po itong issue patungkol sa kung tama ba ang bilang ng mga makina. Accurate to. Simula 2010, wala pong duda dyan. Pati po yung mismo na-transmit, pati po yung mismo mga naproklama natin. Ayon pa kay Garcia, 99.97% ang accuracy ng mga Smartmatic electoral machines. Patunay na malabo ang isyu ng dayaan. Bagay na sinang-ayunan din ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL at Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Maliban sa hiwalay na petisyon ng isang grupo sa pangunguna ng dating kalihim ng Informations and Communications Technology of the Philippines na si Eliseo Rio, may mga karagdagang alegasyon pang natanggap ang COMELEC na ayaw pa muna nilang isa publiko sa ngayon habang hindi pa naisa sa pinalang kaso. Pag-amin din ni Garcia, ang mga akusasyon ng korupsyon sa pagitan ni dating COMELEC Chairman Andres Bautista at Smartmatic ay naging factor din sa kanilang naging desisyon. Paano po yung lagayan issue kay former Chairman Andy Bautista? Tama po ba that that particular issue was factored in your decision? Tama po. Kasama rin po yun sa na-consider po ng majority ng Commission on Elections, ng mga kasamahan natin sa Commission and Bank. At ngayon po naman, kung sinasabi nilang wala naman kayong basihan o wala naman kayong hawak, so yun po ay hihintay natin yung akusasyon na yan o yung allegation na yan sa Korte Suprema at tingnan natin kung ano po maisasagot ng Commission Election sa bagay na yan. Samantala, positibo naman ang COMELEC na sa kabila ng diskwalifikasyon ng Smartmatic, may iba pang mga kumpanya na magpapahayag ng kanilang interes na magbigay ng serbisyo sa December 12, deadline ng bidding. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.